sektor ng edukasyon sa Pulilan. Kaya ang sumunod na K sa ating pagkilos, ang karunungan. Nagsimula sa isang pangarap ang marugtog na pagpapahalaga ng pamilya Castillo sa edukasyon. Ang tatang ko ay natikman niya yung mahirap talaga eh. We really belong to the poor families. Noong sa panahon pa ng lolo ko, so nakatira sila sa Tinihero, Parmario, from poblasyon. Bunsod ng mga pagsubok sa buhay at pagsusumikap ng pamilya Castillo, nag-ugat ang panata nila na maitaguyod ang edukasyon sa Pulilan. Pangarap nga raw ng kanyang kapatid na si dating Mayor L.P. Castillo, ang ama ni Doc Carlo, na magpatayo ng paaralan sa kanilang bayan. Pag ikaw yung mayor, ang unang mong project, kailangan makapagdala ka ng eskwelahan ng public college dito sa atin. Sapagkat maraming marunong na Pulileño, talagang gifted, musician, artist, pero mahirap sila, baka hindi nila kayanin yung pinagdaanan ko. Kaya kailangan ilapit natin ang public college dito. Nagsimula ang pamilya Castillo sa isang public high school sa Pulilan, ang Baet Castillo High School. Unang-unang pinatayo namin ay nagbigay kami ng 6,500 square meter para pagtayuan ng high school. Ngayon, nung meron na high school, saan mapupunta? Wala nga yung college. So, ginawa namin, nung panahon ni LP, naghanap kami ng college na pwedeng iluwi dito. So, nakita ko, meron akong kaibigan sa PUP na kasama ko sa Holy Spirit. At ang unang naging pampublikong kolehiyo sa Pulilan ay kanilang natupad. Nakapagpa-scholar kami sa PUP, 1,048 ang na-scholar namin dyan. Kasi bago si Digong, may bayad ang kahit PUP, may bayad. 1,000. Yun, nakaipon kami na scholar doon. Si RB ay isa sa mga kabataang Pulileño na nakaranas ng dekalibreng edukasyon na hindi lumalabas ng Pulilan. Hindi po ako nahihirapan mag-commute. Kasi po unang-una po malapit lang din siya sa Pulilan. Hindi na po ako ma-hassle na kasi yung ibang kaklase ko po ng high school is nahihirapan sila sa pagkukommute kasi meron daw pong oras na ang uwi nila gabi. Eh dito lang po, kahit po gabihin, malapit lang po din sa amin. Nagpatuloy ang pamilya Castillo na palawigin pa ang suporta nila sa edukasyon. Sila rin ang nagtatag ng Bulacan State University Pulilan Extension. So nagkaroon kami ng maliit na extension, 6 classroom, nakapagpag-graduate naman kami ng 400 na teachers doon. Out of the 400 teachers, mayroon naman kami naging scholar na 40. Mataas ang pagpapahalaga ko sa edukasyon. Hindi na kailangan pang lumayo para makapag-aral. Ilapit ang edukasyon sa kabataan. Sila pa rin ang susi ng pag-unlad ng bayan. Nung napunta ako sa Quezon City, parang na-shock ako kasi nga yung lifestyle ba na dati nasa probinsya ka tapos lilipat ka bigla sa malaking city. Parang ma-overwhelm ka that time na kailangan mong sumakay ng mga jeep para makarating ka dun sa school. Tulad niya, si Aramina Claveria ay sumubok lumayo upang makamit ang pangarap. Disappointing kasi nga hindi ko natapos yung course ko. And nakakahiya sa parents kasi nagtatrabaho sila na maayos tapos yun lang yung naibigay ko. Hindi ko na ibalik yung paghihirap nila sa abroad. Kaya namin inilapit ang mga eskwelahan sa Pulilan para maiwasan ang paghinto ng mga estudyante. Naglaan ang aming pamilya ng lupa na tatayuan ng bagong BSU Pulilan. Mas malaki, mas maraming mga kabataan ang makikinabang para makapag-aral na hindi pa lalayo sa Pulilan. Actually, binalita ko na lahat sa mga kaibigan ko. Sabi ko, magkakaroon ng BSU Pulilan. Kasi masaya ako na parang sabi ko, baka may mga pinsan kayo, kamag-anak, makakapag-aral na ulit sa BSU Pulilan. Kasi gusto kong maranasan nila yung naranasan namin na community, na hindi ka masyadong stress, nakakapag-aral ka, wala kang ibang isipin kundi mag-aral. Natutuwa po kasi po parang naging model ka, naging role model ka para doon sa mga bata. And now the Ella Flores Band!
Corona popular. Si Doc Carlo Castillo. Ang pagsiya'y nanalo. Bayan na asenso. Ayaw ang babayan. Ang tunay na servisyo at tapat na tungkol ng aking Mayor Carlos. Sino ang mayor niya? Isang tao ang pumuno para sa bayan dito. Para na, huli na. Ako'y nananalangin para sa bayan namin. Kung kayo'y makinig at kapatid, si Mayor Carlos. Partner! Partner! Nagsasaya si sasayaw eh. Ha? Nagsasaya lang. Dali. May ginagawa ko kaya. Hoy! Sumasayaw! Sumasayaw! Partner! Naiiyak ako. Bakit? Naiiyak na naman ako. Bakit ba? Bakit? Ba't ka naiiyak? Alam mo, partner, tamang-tama ko. Tamang-tama ko mga taga-bayan ng Pulilan. Kung gaano nila kabati ngayon. Wow. Alam mo, partner? Natin mo ang pasang Pilipinas. Yes. Natin mo ang bawat bansa at bawat probinsya ng ating bansang Pilipinas. Dito lamang kayo makakakita na isang magiging mayor na isang doktor. Yes. Alam mo, partner? Alam nyo, tama natin lahat kung gaano niya tayo kamahal. Alam nyo sa pagmamahal sa inyo ni Mayor, masakit pa lang ang mga paa nyo! Binibigyan na kayo ng wheelchair!
ng kanyang mga kababayan. Yes. Tama ni Leon ang pagmamahal ng kanyang mga kababayan. Yes. Kaya mga magulang at mga kapatid, ito lang ang ipinapangako sa inyo ni Leon. Sa kanyang pag-upo, sinikapin kayo lahat. Mamahalin kayo lahat. Higit sa lahat, susuportahan niya ang bayan ng bayan.
Thank you so much, the angels of Mayor Doc Carlo Castillo. Thank you so much, angels. Mga kaibigan, barangay, poblasyon, bayan ng Pulilan, sa puntong ito, inaanyayaan ko ang lahat na magsitayo at pansamantalang magdidilim ang kapaligiran at bubuksan po natin ang ating mga cellphone, ang flashlight ng ating mga cellphone. Buksan po natin ang flashlight ng ating mga cellphone, barangay, poblasyon. Narito na, bayan ng Pulilan. Ang number 2 sa ating mga balota. 6 na taong naging Municipal Health Officer. 6 na taong ding naging Department of Education Medical Director, DepEd Province of Bulacan. Ang biyasa sa larangan ng kalusugan, ang tumugon sa hamon ng bawat Pulilenyo. Ang magbibigay ng makabagong panlasang buong pusong paglilingkod, ang tinaguriang doktor ng baryo, ang tunay na yayakap sa bawat Pulilenyo, ang susunod na magiging ama ng bayan ng Pulilan, ating salubungin ng dumadagundong na palakpakan!